Okay guys, for this problem, ganito yung gagawin natin, no? So sabi sa problem na to, a rectangular beam has the following properties. So yung beam natin is 250 mm or yung beam width, and then we have the distance from the extreme compression fiber papunta sa centroid ng outermost layer ng steel ng tension steel natin, which is 425. Then the effective depth na 390, and D prime natin is 80 mm. AS is 825 mm diameter bars in 2 layers. And AS prime is 4 na 20 mm diameter bars. So assuming F prime of C na 28 megapascals and Fy na 415 megapascals, pinapahanap sa atin yung actual stress in the compression steel. Next is the strength reduction factor and the ultimate moment capacity of the beam. So drawing muna natin class yung beam. So pag ganito class, kailangan meron muna kayong drawing dito. Much better talaga na merong drawing. Kasi pag dinrawing mo yung beam mo, mas madali mo siya makasolve. Makapaggawa tayo ng malalagay natin yung mga kailangan natin, no? So, burahin ko lang to class, ano? Kunyari na lang ay ito yung centroid ng mga bars natin. Hindi ko nilalagay yung ano ha, yung 8 talaga. So, let's say, ito yung magre-represent dun sa bakal natin. So, we have here 250. Okay, so we have here 250. Then we have here, ito daw ay, ito ay 80 as stated dito. So here we have 80. Then distance mula dito sa centroid ng outer layer papunta doon sa taas. Yan, so meron tayo ditong 425. And then sa centroid daw ng reinforcement natin ay 390. So centroid ng bakal dito is since siya ay equally divided, ano? So tig-apat daw. So ito ay for 390. So dito class hindi ko na dinrawing na 8 to ano. So ginawa ko na lang ay ito na lang parang 4 dito na 25 and 4 na 25 itong nasa lower para mabilis natin ma-solve. Ano? Okay, so paano ba natin isino-solve yung ano? Ganun ulit. So drawing kayo ng diagram. Meron tayo dito na tension. So we have here yung ating compression block. Tapos yung ating compressive force dun sa concrete is ito. Then yung katapat nito, ito yung ating CS. Yan. So summation lang ulit yan ng ano, forces sa horizontal. Okay? So dito, CC plus CS equals sa tension. And take note, we need to assume na Fs prime ay equals sa Fy and Fs equals Fy. So, lagay natin yung ano, so 0.85 F prime of C times A times B plus AS prime. Dito ay walang binanggit kung i-consider mo yung displaced concrete. So, ang gawin natin dito, i-neglect na lang muna natin. Mag-example na lang ako ng another problem na i-consider yung displaced concrete. Ano? So, for this problem, we try muna na i-neglect yung displaced concrete. Okay? So, AS prime, FS prime, or FY. Lutan natin ito ng FY. So, ginawa ko na lang ganito para di kayo malito. So, ito dapat ay FY. Ano? Kasi in-assume natin na siya ay ganito. Equate natin sa AS, FY. Okay, so substituting yung values natin, 0.85 times 28 times A times B natin na 250 plus
Yung sa compression steel natin, 4 na 20 ulit. Then, assuming na FY yan, no? So ito ay 415. And then, 8 25 times natin sa 415. Okay? Ayan. So, next is pa-compute ng A and then pa-compute ng C. Dito, compute natin. Okay, so A times sa pi over 4 times sa 25 squared times sa 415. Then, bawasan natin yan ng 4 na pi over 4 times sa 20 squared times natin sa 415. Then, divide natin siya ng 0.85 times sa 28 times 250. Okay? Makuha natin dito yung A natin na 186.25. 251 or 252 na lang. Then get the value of C. So A over beta sub 1. So tatandaan natin beta sub 1 for 28 megapascal ay 0.85. Ano? So dito ay 186.252. Divide natin siya ng 0.85. Okay? And then store ko to sa A. Sa B na lang. Sige. Sa A kanina, yan, i-store ko na in dito. Yan, store ko na lang to class sa A. Kasi ito yung A value natin, no? Pero you have to check muna yung value kasi. Kasi baka mali yung assumption natin. So, 219.1195. Okay? Okay, so, ang next step dyan is to calculate the value of Fs prime, which is equal dun sa 600 times sa C minus D prime over C. Okay? So, check natin dito. So, 600 times yung C natin na naka-store sa B kanina. Or ito yung ating 219.1195. Ano? So, 600 times sa B minus 80. Calc natin, no? So, ito yung 219, which is equal dito sa value na to, no? Okay, so, lalabas dyan is 380.9414. So, sulat ko lang dito, class, ano? So, 219.1195 minus sa 80. So, we have here Fs prime, which is equal to 380.9414. Which is mas maliit dun sa FY natin na 415. Ano? Therefore, wrong assumption tayo dyan. Yan. Kung wrong yung assumption natin dyan, ang next step na dyan is ulitin natin yan kasi kung mapapansin yan, mali yung assumption natin eh. Okay? Pero before yun, we need to try muna yung ating Fs. Okay? So, yung Fs natin is 600 times D minus C over C. So, 600 times sa 390 minus sa 219.1195 divided by 219.1195. So, we need to check Fs kung nag-yield ba siya or hindi. So, ito'y 390. Bawasan natin ng B. Yan. So, we have here 467.910. Or 67.910. So, mas malaki siya sa 415. So, therefore, correct yung assumption natin dito. Okay?
Yan. So, kapag ganyan na mali yung assumption natin sa Fs prime, papalitan natin yung Fs prime. Ito, gagawin nating Fs prime 'to, okey? So, palitan natin. Ang gagawin ko diyan ngayon, ika-copy ko 'to. Hindi, ito lang. Papalitan ko ngayon 'to. Yung aking Fs ay idedepende ko dun sa nakalagay dito. So, sabi dito sa assumption nating una ay sabi dito sa calculation nating una kanina ay less than siya sa Fy. So, kung less than siya sa Fy, ang gagamitin natin na formula for Fs prime, Fs prime 'to. Ito class ay ano pa rin, C plus Cc plus Cs equals sa tension pa din siya. Ito ay i-assume na natin ulit ngayon na assuming Fs prime ay less than is not equal to Fy and Fs ay equal sa Fy. Yan, ipo-prove na natin ngayon yan. Panibagong assumption 'to. Parang trial and error kasi 'to, eh. Okay, so yung Fs prime natin papalitan natin siya kasi hindi nag-yield, 'di ba, sabi dun sa una nating investigation, hindi nag-yield. So, papalitan niyo yung Fs prime ng papalitan natin siya nitong value na 'to. Yan, so ito yung ating gagamitin ngayon. Yan. So, since, kung mapapansin niyo dito, C yung nandito, dito A yung unknown natin. So, para mapag-same-same natin yan, dapat magkakapareho yan, eh. So, para mapagpareho natin yan, yung A natin, gagawin natin na siya na beta 1 times C. Okay? So, sa calculator natin, papalitan natin to. So, sa halip na siya ay A, gagawin natin tong beta 1 times C. So, palitan ko to para pare-parehas yung ayan. So, ito yung ating unknown ngayon, C. Okay? Yan. So, substitute lang natin yung mga values dito. So, 0.85 times sa F prime of C natin, 28. Then, beta 1 natin kanina ay 0.85. Then, yung value ng C natin. Then, value ng B natin na 250. Plus AS prime. So, dito ay 4, no? Na pi over 4 times 20 squared. And then, 600 times sa C minus D prime natin class dito kanina ay 80 divided by C. So, lagay natin dito. Yan. Then, equate natin sa ASFY. So, 8 pi over 4 times sa 25 squared times sa 415. Yan. Yan. So, makukuha natin dito yung value ng C. Rekta na yan, no? Diretso na yan na C. So, ang technique dito, kung hindi magkakasya sa calculator, pwede nyo munang i-store yung values. Let's say ito. Let's say, store ko muna to sa let's say, store ko muna siya sa A. Ano? Then, yung kabila, 4 times sa pi over 4 times sa 20 squared. Store ko muna to sa B. Then, yung 8 times sa pi over 4 times natin sa 25 squared times sa 415. So, store ko to class sa C. Okay? So, again natin. So, ito yung in-store ko sa A.
ita-times ko siya dun sa unknown natin na x, ano. Then, pa-plus natin dun sa nasa B naka-store. Then times natin sa 600 times sa x minus 80 over x. Then add natin yung naka-store sa C. And then we will check kung anong value na C. Shift solve nyo lang kasi baka hindi yan. Kaya ako nag-store kasi baka di kasya sa calculator. Ano? So, verify nyo na lang to, mga values na to. And then, yan. So, sa x, ilapit natin doon sa 219 kanina. Tingnan natin. Medyo malayo. Ano? Check natin. Negative yung lumabas. So, gawin natin na, let's say, 100. Yan. So, 24 yung dapat pala ito equal, sorry. Equal dapat yun na, hindi siya plus. So, kaya nagkakamali. So, shift solve lang natin. So, gawin natin itong 200. Yan, 225.939. Yeah, so 225.939 mm. And then the next step is, ganun ulit, fs prime. Ulit-ulit lang yan, class. Ano? So, dito gagawin ko, kopyahin ko na lang to. Papalitan ko na lang to ng value. Palitan ko na lang to. Palitan natin to na 225.939. Then, calculate the value of fs prime. Check nyo kung hindi nga siya mag-yield. Ano? So, shift solve ko, store ko pala siya sa A. So, 600 times sa yung A natin minus 80, divide natin sa naka-store sa A, which is yung ating value ng C. Yan. Yan. So, lumabas dito is 387.5534. So, siya ay less than sa FY. Therefore, correct na yung assumption natin. Okay? So, correct yung assumption natin. Tama na tayo dito. Okay na to. Okay na to, ano? Then, for FS, no? Kunin ko lang to ulit. Palitan lang natin. So, for FS, palitan nyo lang to, class. Gawin lang natin tong 225 ulit. 0.939. So, palitan ko lang to, class, ng 390. Yan. So, meron kayo ngayon dito na 435.677. .677, no? Which is mas malaki dun sa FY natin. So, therefore, correct na ulit yung assumption natin, no? Now, question, paano kapag mali pa rin yung assumption? Halimbawa, hindi nag-yield yung FS. So, ganito yan, no? Pag hindi class nag-yield yung FS, papalitan nyo tong equation na to, no? Ganito kasi yun. Ganito yung setup. If, lagyan natin ng note, ano?
To class ay dapat less than or equal na. O less than pala dapat 'to, sorry. If Fs prime ay less than Fy and yung Fs natin ay less than sa Fy, papalitan niyo class yung Fy niyo, gagawin natin siyang Fs dapat. So therefore, yung ating magiging equation ay ganito. Mahaba yung solution natin diyan, kasi magiging ganito 'yun. Sa calculator mahaba 'to, for sure. Ito ay in case na ano, ganito yung setup ano. Yan. So ganyan yung gagawin natin kapag ganito yung lumabas na ano, para makuha niyo yung value ng C ganito. Okay, so 'yun. Pero dito sa case natin kanina, correct yung assumption natin, therefore, ang next na natin, okay na tayo dito. Ang next niyo nang gagawin diyan is to calculate the value of strain. So which is equal dun sa 0.003 times sa d sub t minus sa C over C. Okay, so d sub t natin as stated in the problem ay 425, okay? So 425 minus natin sa value ng C. Yan. Then divide natin to dun sa 225.939. Yan. And then pa-compute ng strain. Or to 5 yan. So yun, we have here 2.643 or 0.002643. So guys, you have to check muna yung Fy over Es natin kasi baka compression control siya. Ano? So Fy natin is 415. Divide natin sa 200,000. Check natin class. So we have here 0.00207. Okay? So pag ganyan class ang ating situation, kung mapapansin nyo yung ating Fy over Es, ganito yung ano so 0.002643 ay mas malaki dun sa Fy over Es pero mas malaki yung 0.005. Okay? So therefore, this is in transition zone. Yan. And kung transition zone yan, we need to get the value of our phi. So dito, lagay nyo na lang yung strain. Dito yung ating value ng phi. Sa mode stat na lang, or sa stat. Ito yung shortcut na lang. So, punta kayo sa mode 3.2. Then, lagay nyo dito class yung Fy over Es. Then, 0.65 and 0.005 para dun sa 0.9. Then, para makuha natin yung P, lagay lang natin yung 0.002643 y hat. Okay? Yan. So, hanapin natin yung value kanina. Yan. Store ko to sa A muna. Then, punta ako sa stat mode 3.2. Lagay ko dyan yung Fy over Es. So, for our Fy, 415 over Es natin, 200,000.
415 pala 'to 'no, divided by 200,000. 2.075. So, that pala 'to is 2075. Then dito ay 0.65. Then dito sa kabila 0.005. And then dito yung ating 0.9. Then press AC. Then kunin lang natin 'to yung A, then hanapin niyo yung y hat dito. Then calc lang. Hindi pala pwedeng calc. So, equate niyo na lang. Equal na lang ano. Yan. So, we have here 0.6986. 6986. Yan. So, ito yung ating strength reduction factor. Okay? So, ano ba yung question? So, ang question class dito ay actual stress in the compression steel. Okay, so para makuha natin yung actual stress, Fs prime, balik tayo dito sa problem. So, yung sagot natin para dun is ito. Ito yung sagot natin for A. Ano? Then, balik tayo dito. Strength reduction factor, so ito yung phi. So, strength reduction factor natin, based dito sa computation natin is ito. So, ito yung sagot natin for letter B. Now, for the last, compute daw yung ultimate moment capacity of the beam. So, kunin ulit natin yung MN1 and MN2. Lagyan natin dito yung MN1. So, 0.85 F prime of C times A times B times D minus A over 2. Lagay lang natin dito, class. 28 ito. Yung A natin, dito nyo siya makikita. Wala pa pala dito. So, yung A natin, compute natin dito. So, this is beta 1 times C. So, 0.85. Then, times 2 to 5.939. So, we have here 192.0482. Yan. So, dito, lalagay ko lang to. Then, yung ating B class ay 250. Then, yung ating D ay 390. Bawasan natin ng 192.0482. Divide natin siya class sa 2. Okay? Then, divide nyo class ito sa 1 million. No? 10 to the 6. So, for our MN1, solve lang natin. 0.85 times sa F prime of C times A times B natin na 250. Times natin sa D na 390. Minus natin sa A over 2. Then, divide natin sa 1 million. So, calc ko lang to. So, yung ating value ng A ay 192.0482. Tama dito. So, yan. We have here 335.922. And then, for MN2, so dito, if neglected yung displaced concrete, lagay ko na lang dito para di kayo malito. So, neglecting displaced concrete. So, AS prime, FS prime, times D minus D prime.
So, we have here yung AS prime natin, ano, as calculated kanina. So, kopyahin ko na lang 'to, class, AS prime, FS prime 'to. Ito pala yung AS prime natin. Yung FS prime natin yung 387 na compute natin kanina. So, yan. FS prime natin yung dito nyo tingnan, ito yon yung FS prime natin kanina. Ito na yon yung final FS prime, Yung FS prime kung saan nagkaroon ng correct assumption. Ano? So, hindi yung initial. Okay? Yan. And then, i-multiply natin siya sa D minus D prime. So, 390 minus yung D prime natin na 8. Then, divide natin sa 10 to the 6. Check natin kung tama. 390 yung D natin. Ang D prime ay 80. Tama tayo. So, here, pa-compute class yung MN2. So, 4 times sa pi over 4 times natin sa 20 squared. Then, times natin sa 387.5534. Times natin sa 390 minus 80. Divide natin sa 1 million. So, 150.974. Yan. So, ito yung ating value ng MN2. So, to calculate the ultimate moment capacity, so VMN, call yan sa V times sa MN1 natin plus MN2. So, substitute lang natin yung 0.6989 or 886 pala to. Then, add lang natin yung 335.922. Add natin yung 150.974. So, for our value of ultimate moment capacity, add lang natin yung kanina. No? So, ito yung i-add ko na lang to sa 335.922. Then, ta-times natin siya sa 0.6986. So, we have here 340.1458. Ano? 1458. Yan. So, that's it for our problem. Itong problem na to. So, ito yung sagot natin sa letter C. Okay, so I hope guys naintindihan nyo itong problem na to. Okay? Yan. So, practice lang kayo guys and makakabisado nyo rin itong mga concept dito. So, thank you guys for listening.